All right. So tonight we will continue our study for systematic theology. Okay, I'm sure ang dami-dami nyo ng alam. Galing-galing nyo na. Pwede na kayo makipagdebate kay Kibuloy. All right. So we are done with lesson 1. Creation of man. We are in topic 3, the doctrine of man. Okay, what are the most important teachings yung pinag-uusapan lagi pagdating sa man? Number 1, yung meaning ng man. Okay, the word Adam. Okay, always remember ha, always remember. Pag sinabi nating Adam, it means soil. Kaya nga tayong mga tao, tayo ay soil. Sa mata natin, kaya nga yung iba, 'di ba, gumagamit ng pampaganda, pampabata, mukha din naman matanda, 'di ba? Gumagamit ng mga kung ano-anong lotion para ma-prevent yung pagtanda. Siguro yung iba sa inyo ganun. Baka lahat ng brand na mamahalin ginagawa para maging younger looking. Pero talagang tatanda ka rin, sister, di ba? Tatanda din tayo, brother, kasi tayo ay soil. Ngayon, yung soil na yan, o kaya ay dust, sabi ni Lord, ay naging tao. Kumuha siya ng soil, nilagay niya yung soil and soul, and then tsaka niya hiningahan. Yun na yung tunay na tao. Yun yung tunay na tao. Soul, nasa soil, and then may breath of God. Okay, now ngayon, yung breath of God na yon nawala because of sin, because of disobedience of Adam and Eve. Kaya yung tao ngayon ay hindi kompleto. Yung mga tao from the time of Adam after sin hanggang sa ngayon ay incomplete, malibang sila ay magkaroon ng Spirit of God. Kaya sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again. Alright? Ang ibig sabihin ni Jesus dyan sa Greek, unless a man be born from above. Okay? Iyon yung ibig sabihin sa Greek, literally. Okay? Unless a man be born from above, he cannot enter or he cannot see the kingdom of God. So yung from above na yon, yun yung ibababa ni Lord yung Holy Spirit from above. Kaya ngayon, ginawang idiomatic idiom, okay, ginawang born again. Nang ibig sabihin ay ipinanganak ka ng mother mo, pero dapat ka namang ipanganak from God. Kaya nanggaling ka sa mother mo. Yun yung physical at soul. Pero kailangan naman may manggaling from heaven or from above. At yun yung second birth na tinatawag natin. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng unless a person be born from above. Kaya ako, as much as possible, ako pag nagtuturo, I always tell this unless a person be born from above. And then, tsaka ako i-explain yung meaning ng born again. Be born again. But originally, ang meaning nun ay born from above. Okay? Kasi nga, Holy Spirit yun eh. Kaya nga, sabi ni Jesus, pag wala kang Holy Spirit, you cannot see and you cannot enter the kingdom of God. Hindi yan nakukuha sa religion. Okay? Hindi yan nakukuha sa pagtirik-tirik ng kandila at pag-offer-offer ng flowers at hindi pa pagkanta-kanta kay Virgin Mary. Hindi yan doon nakukuha. Okay? Ang usapan dito, ikaw ba'y na born again? Ikaw ba'y naka-record sa kingdom of God? Kaya yung mga batang ipinanganak, syempre may record. Kaya nga birth certificate eh. Kasi inire-record. Alright? Paano kung hindi ka naka-record, ay gagawa ng affidavit. Nalalabas na kailangan ngang ipinanganak ka. Di ba ganon? Yung mga nawala, yung nasunog, yung mga may mga affidavit na ginagamit. So, ganon din sa atin.
Kaya ang kailangan sa isang tao para mapatunayan na siya'y tao sa mata ng Diyos, siya ay tatlo. Soul, soil, which is body, and Spirit of God. So pagdating sa soul and body, soil, walang problema, meron ka. Subalit ang usapan dito, salvation, ay Holy Spirit. Yan. Yan yung ating number one issue dyan sa tao. Kaya ang salvation ay hindi religion, ha? Kaya mali yung ginagawa ng mga Hindu, ginagawa ng mga Chinese, ginagawa ng mga religious group, ng mga Buddhist, ng Islam, ng Jewish, hindi lahat tama 'yon. Dahil ang tunay na tama sa Diyos ay yung have you been born and is your name registered? Okay? Then the question is, bakit nga kinreate ang tao? To glorify God. Yan yung dapat natin ding malaman, na kaya ka na andito, the reason we exist is to glorify the Lord. And then originally, we are created in the image of God. Okay, yung image of God ba yon? Ang tanong natin, nawala ba yon nung nagkasala si Adan at si Eva? Ang answer natin ay hindi. Na-distort lang. Nagkaroon lang ng distortion kasi naandun pa naman ang body, naandun pa rin yung soul. Ano lang ang nawala? Yung spirit. Pero meron pang way para ma-repair yung distortion. Bagamat nagkasala si Adan at si Eva, pero kaya pa ring i-repair ni Lord. At siya ang nag-repair, hindi tayo. So ano ang ginawa niya? Pinadala niya si Abraham, pinadala niya si Moses, ibinigay niya ang law hanggang sa dumating siya mismo, God became human being. At doon na nagsimula yung proper repair. Kaya nire-repair ng God ang tao. From the time of Abraham to Moses to David, Jesus is the final. Kaya tayo ngayon nire-repair na kung tawagin natin sa terminology ng Christian ay process, sanctification. Yun yung term na yon. Okay, sanctification, sinasanctify niya ang buhay natin, nililinis, nire-repair yung mga nawala, yung mga kasalanan ginawa natin. Okay? And then ang importante ding issue sa human being ay yung male and female. Male and female, we are equal in the eyes of the Lord. Okay? Equal tayo. Pero may mga role, may mga different role, differences. So yung role ng lalaki, iba sa role ng babae. Okay? Hindi i-demand ni Lord na ang mga babae ay gawin yung trabaho ng lalaki. Kumbaga sa hindi ka kailangang magpalda. Dahil hindi gano'n ang pagkaka-design ni Lord sa'yo. Hindi ka puwedeng mag-makeup, lalaki. Dahil hindi gano'n ang pagkaka-design sa'yo. Hindi ka puwedeng magpaputol at magpa-repair ka ng iyong sex organ. Dahil hindi gano'n ang pagkaka-create sa'yo. So, iyon yung role na ginawa ng God. May role ang lalaki, may role ang babae. Okay? Tapos yung role na yun yung tinatawag nating equal, pero merong differences. Sa mata ni God, yung trabaho ni wife ay equal lang sa trabaho ni husband, pero merong mas mataas na ginagawa ang lalaki. Okay? Bagamat equal, pero iba pa rin yung role ng lalaki kasi iyon yung binigay ni God sa lalaki. Hindi kaya ni lalaking umakyat na ganito, gawin gano'n, magbuhat ng ganito, hindi naman kaya ng lalaki na magluto ng ganito, mag-ayos ng ganito. Kaya nga iba ang role, pero equal yon, complementary. Alright, so iyon yung role. Now, papaano yung mga women's liberation na kailangan equal? So iyan yung kalaban ng demonyo. Diyan pumapasok ngayon yung kasi nadi-distort. Equal talaga. Ay kaya lang, ang gusto ng women's lib, pareho na lang yung lalaki at babae. Kaso hindi gano'n ang design ng God. Hindi gano'n ang design ng God. Alright? Ang design ng God, ang woman dapat nagsasubmit sa husband. Hindi pwedeng husband ang magsasubmit sa wife. Ang question ngayon ay papaano, pastor, pag yung husband ay napakatamad? Yun. So depende naman sa situation.
Kaya nga ino-override o ino-overpower minsan ng babae ang lalaki kasi napaka-addict, tamad, lasinggero, babaero, yung lalaki. Kaya tuloy yung babae umaangat. But originally, hindi ganun ang design ng God. Okay, ang usapan natin dito yung normal situation. Okay? Kaya nga sa mga patriarchal society like Middle East, like Jewish, lalaki talaga yung naandun sa ano. Kasi yun yung design ng God. Alright? Nagkaroon ng liberation lamang dahil nga yung equality because of modernity. Dito, especially sa Europe, America, na immediately i-adapt naman ng Pilipino na gaya-gaya. Alright? Okay, male and female are made equally in God's image. Okay? Equal tayo, kaya nga lang meron tayong differences in roles and authority. Alright? O yun, yung tanda natin, wives, submit to your own husband, not to the husband of others. Dapat own your husband. But husband, love your wives. Meron ka namang love. Yung wife mo, hindi yung wife ng iba. Okay? Kaya nga huwag kang sumakabilang bahay. Okay? Dapat dito, diyan ka lang sa bahay mo, huwag sa kabilang bahay. Alright? And then now, let's go to, so yun yung mga major issues pagdating sa lalaki at babae. Yung mga, yun natin sa tao, na ang tao tayo ay created in the image of God. Kaya napaka-blessed natin mga kapatid. You are so blessed pag ikaw ay naging isang Christian. Pastor, nangmumuhay pa rin ako sa kasalanan ngayon bilang Christian, ganyan. Let us say, nagigilty ka, meron kang ginagawang guilty ka, you need to fix your life. Ayusin mo yon. Dahil pag hindi mo inayos yon, I don't know what will be the consequence of that in your life. Okay, lahat ng ating trabaho, ginagawa, ay laging may consequence. Ang consequence either good or bad. Either mapapabuti ka or mapapasama ka. Kaya ang sabi ni God sa Israelites, choose life. Ang piliin mo yung mapapabuti ka, hindi yung mapapasama ka. Okay? Alright, our next issue, okay, the second lesson about human being, yung tinatawag nating nature of man. Ito yung essential nature of man. Okay, so if you have question here, pwede kayong magtanong. How many parts are there to a man? Physical bodies and immaterial parts. There are 3 issues na dapat nating malaman. Hindi lahat ng Christian, hindi lahat ng group ay naniniwala sa 3, tripartite being. Meron tayong tinatawag na trichotomy, dichotomy, and monism. Okay, trichotomy, sabi dito, is a view that man is made of 3 parts: body, soul, and spirit. Alright, so ang tawag natin doon ay trichotomy. Minsan, lagi, mas kilala natin kung tawagin yon ay tripartite being. Okay? So, yung tripartite being na yon, yun yung body, soul, and spirit. Ano ang mga supporting verses natin na 3 nga yun? Sabi diyan, Genesis 1:26. Ang sabi dito, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. Okay, first of all, there was a creation that happened. Okay, may mga creation. So, ang number 1 dating dapat naunawaan natin dito ay human being are created. Nilikha ni God ang tao, hindi tayo nagsimula sa singaw, and then naging lizard, and then yung lizard naging monkey, and then yung monkey naging chimpanzee, and then chimpanzee naging Charles Darwin. Okay, hindi tayo naging ganon. Para sa atin, we are created by God directly. From the mouth of God, nagkaroon ng tao. And then, eto dun sa Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril and breath of life, and a man became a living soul.
Okay? So, yung can-create sa Genesis 1:26, ano yung can-create doon? Let us make man. Ang can-create doon, yun yung soul. Tapos pagdating sa Genesis 2:7, and the Lord formed a man of the dust. So kumuha siya ng dust at yung naunang kinreate dun sa Genesis 1:26, pinagsama niya sa dust. Kaya ngayon, pagkatapos nun, bigla niyang hiningahan and breath into his nostril, the breath of life. So naging tatlo na ngayon ang tao. So, yun ang tawag nating trichotomy. Okay, sa Hebrew dito, sabi dito, Bahiyi ha-adam linefesh chaya. Oh, so yun daw ano, and the man, bayihi ha-adam. Ang ibig sabihin nun, and the soul. Okay, and the soul became living being. Okay, naging living soul. Okay, living soul kasi nga soul siya. Okay, soul siya. At yung soul na yon ay may body. Ngayon, nagkaroon siya ng breath of life. Kaya yung living soul ay nagkaroon ng breath of life. Nagkaroon siya ngayon ng contact ngayon sa Diyos because of the Spirit. Kaya kung walang Spirit, wala pa siyang contact. Alright? Wala siyang contact. Okay? Kaya nga importante ang isang tao sa panahon natin ngayon ay maborn again, maborn from above. Hanggat hindi siya naboborn from above, hindi siya nagkakaroon ng breath of life, hindi siya makakakontak sa God. Wala siyang Wi-Fi sa Diyos. Ang hirap mawala ng Wi-Fi. Ang sabi ni Sister Lisa kanina, Lord, we pray for Wi-Fi dahil mawawalan kami ng connection. So, ganun din ang taong walang Holy Spirit. Wala kang Wi-Fi sa Diyos. 1 Thessalonians 5:24, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit, whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So very clear ang sabi dito ng 1 Thessalonians na yung daw spirit mo, soul, and body be preserved blameless. Okay? So ano ang dapat natin gawin para ma-maintain natin yung ating relationship at yung blameless attitude or personality mo? You need to be connected with God always. Okay? Kailangan mo yung spirit mo ay connected lagi sa Wi-Fi. Kailangan yang connected yan sa server. Okay? Sino ang server natin para makakonect tayo? Si God. Alright, si Jesus. Alright. Now, ato naman yung tinatawag na dichotomy. Merong ibang Kristiyano hindi naniniwala sa tatlo. Para sa kanila, dalawa lang. Para sa kanila, yung soul at spirit ay isa lang yon. Okay, dichotomy is a view that man is made up of two parts, body and soul spirit. Okay, so yung daw soul and spirit sometimes interchangeably used in the Bible. So pag sinabi daw sa Bible na soul, spirit din yon. Pag sinabi daw na spirit, soul din yon. So iyan ang interpretation ng ibang group of Christian. Sino-sino yung mga naniniwala dyan? Ibang Baptist. Okay, hindi lahat ng Baptist naniniwala dyan. Pero may grupo sa Baptist na ganyan ang paniwala. Meron din namang group na mga born again. Ganyan din ang paniwala. Okay? Ngayon, tayo, ano ang paniwala natin? Ang paniwala natin ay trichotomy. Bakit? Kasi yan ang nakasulat sa Bible. Sabi dito sa letter B, dichotomy is a view that man is made up of two parts. Okay? They believe that soul and spirit is the same and used in the scriptures interchangeably. Example, Romans 8:10. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit of life because of righteousness. So the interpretation of some dichotomists,
yung spirit of life na yon, soul din yon. Yun din yung soul na nandyan sa loob. Okay? Okay, so this is our understanding here. This is our interpretation. Ang tunay na tao ay yung soul. Iyon yung tunay na ikaw, yung soul. At yung soul na yan, nasa soil. Yung body mo na yon. Soil yan, lupa lang yan. Tapos meron ka ngayong Spirit of God through Jesus Christ. Okay? So yung body may soul. Yung soul may spirit. Kaya tatlo ka. All right? Kaya hindi natin pwedeng paniwalaan na dalawa lang. So bakit pa sinabi ni Jesus Christ na unless a man be born from above, unless a man be born in spirit and water. So ibig sabihin, wala kang soul. Kapag gano'n, kung dalawa lamang yan, ibig sabihin wala kang soul. Ang tao ay walang soul. Mali yata yun, di ba? Ang tao may soul, kaya lang walang spirit. Nagkaka-spirit lang pag na-born from above. Ano naman yung monism? Okay, yung monism, ito ang paniwala dito, ang naniniwala dito ay yung ibang Jehovah's Witnesses. Okay, yung Jehovah's Witnesses, ang paniwala nila, pag namatay ka, patay ka, para ka lang singaw. O kaya yung mga, 'di ba, yung mga bubbles na nakikita natin pag naputok na yung bubbles, wala na. So ganun daw ang tao. All right? C, monism is a view that man is only one element, and that soul and spirit are just other expression for the person himself of life. This is very unpopular. Very unpopular kasi merong ibang grupo, sabi ko nga, Jehovah's Witnesses, do not believe in soul, spirit. Para sa kanila, ang tao lang. Pero sabi nila, sabi ng mga Jehovah's Witnesses, kapag daw ikaw ay pinili ng Diyos na pumunta ng langit, bibigyan kanya ng soul o ng spirit. Pero hindi lahat ng tao ay merong soul or spirit. So tayo physical lang. Isa lamang. Okay? So mali, di ba? Hindi ganun ang belief natin. Okay, the arguments of trichotomy. Ano yung argument ng trichotomy? Ibig sabihin, bakit tayo naniniwala sa trichotomy? Why do we believe in trichotomy? Number one, ito yung ating answer. Soul and spirit are not one and the same parts. Hindi yan pareho. Magkaiba yan. Dahil marami tayong supporting verses sa Bible. Number one, 1 Corinthians 14:14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my soul is unfruitful. Ano yung pro mo? But my understanding is unfruitful. Okay, by the way, ano ba, pag sinabi nating body, okay, unawain natin, ang body mo, yung physical body, alright, yung physical body, listen to this, ang physical body, iyan yung attachment mo dito sa daigdig. Halimbawa, kumakain ka, nagugutom ka, so body yon. Nagtatrabaho ka, body yon. Lahat ng ginagawa mo na physical, iyon yung faculty ng body. Ano naman yung iyong soul? Ang soul mo, yun yung nag-iisip ka, nag-aaral ka, natutuwa ka, nasasaktan ka, na yung emotion mo, yun yung soul at yung iyong mind. Alright? Ano naman yung spirit? Yung spirit mo, yun yung connection mo sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay walang spirit, kahit anong talino niya na katulad siya ni Albert Einstein, kung wala naman siyang Holy Spirit, hindi siya connected pa rin. Meron siyang katalinuhan, meron siyang mind, meron siyang knowledge, meron siyang wisdom, meron siyang understanding.
Tapos meron siyang physical, malakas siya, magaling siya, ang ganda ng beauty niya, ganda ng physical body niya. Pero yung kanyang spirit, hindi siya connected, disconnected siya. Alright? Kaya yun yung sabi dito ni Paul, magkaiba yon. May spirit praise. Ibig sabihin, yung spirit, kumokonek siya sa Diyos. But my understanding is unfruitful. Ibig sabihin, my mind is unfruitful. Kaya iba yung spirit para makakonect sa God, iba naman yung soul para maunawaan niya yung kanyang pinaggagawa. Sandali lang ha, meron lang akong delivery. Sandali lang, 5 minutes. Hello. I'm back. All right, so that's our belief. Kaya we believe in trichotomy. Kaya tayo naniniwala sa tripartite being. So iba pag nagpe-pray ka, kumo-connect ka sa Diyos. Pero dapat alam mo bakit ka kumo-connect sa Diyos. Bukod 'yun, iba yung bakit ako kumo-connect sa Diyos? Para bang tatanungin mo yung tanong na, bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon? Sige, kapag tatanungin ko kayo ano, why do you do the things that you are doing now? Bakit mo ginagawa yan? Spiritual to sa God. Now, question, bakit? So, yun. So, pagaganahin mo yung mind mo, pero pinapaganda mo din ang spirit mo na sa God. At iyan ay theology. Hindi ka lamang, ganyan ang problema sa mga religious lang. Yung mga Katoliko, mga kung ano-anong relihiyo, mga Muslim, meron lang silang alam dito. Okay, pinipilit nilang kumonek. Now, ang question ay, bakit ka kukonek? Alam mo ba, bakit mo kailangan ng Diyos? Ang answer, para ako i-bless, para ako i-bless. Para ako yung magkaroon ng gano'n, yumaman ako, ganito. Kalimitan, gano'n ang question, mapapansin nyo. Makinig kayo kapag yung January 9 ba yon, yung Pilipino na yung sa Nazareno. Lahat ng ini-interview doon, hindi papuri sa Diyos ang kanilang ginagawa. Puro paghingi. Alright? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo ngayon? Okay? Bakit ka kumokonek sa God? Okay? So, syempre, alam natin kasi I have the Spirit of God. I am created by God. And in my understanding, ito yung tama. Ito yung tamang way papalapit sa Panginoon. How do you know? I have learned knowledge. Yung knowledge, binigay sa akin yung knowledge. Knowledge na nanggaling saan? Sa Bible. Luke 1:46, Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior." So si Mary, sabi niya, my soul, nagmamagnify sa God. Kasi natutuwa yung soul niya. Pero yung spirit niya ay nagre-rejoice din sa God, nagwo-worship sa God. Okay, habang yung soul niya ay minamagnify si God, yung spirit naman niya nire-rejoice si God. Alright? Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So makikita nyo, masyadong very clear dito, masyadong two-edged sword, tapos may division na binabanggit. So look at that. Ano-ano yung mga dinidivide dito ng Word of God? Dinidivide yung soul and spirit, joints and marrow.
and your thoughts and heart. Pinapansin ninyo yan, ha? Binabanggit ng Hebrews 2 yung soul and spirit, joints and marrows. Binibigyan ng writer ng illustration para lalo nating maunawaan. And is thought and heart. Discerner of the thought and the intent of the heart. Yung thought ay sa mind, yung heart ay sa spirit. Okay? So, ganyan niya. Kaya nga sabi, it is just like two-edge na halos magkatikit na yon pero pwedeng paghiwalayin. Kaya nga yung iba nalilito, katulad niyan, yung ibang grupo nalilito, para sa kanila, dichotomy lang yon. Well, hindi trichotomy. Kaya lang, the Bible is clear. The Bible is given us the function of the spirit and the function of the soul. And lalo na yung function ng physical. Alam na natin yan. Okay? Letter B, the spirit will return to God. Okay, those who are born in the Spirit of God. Okay, Ecclesiastes 12:7. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Okay, so tingnan nyo, very clear dito sa pagkakasabi sa Biblia. Sabi dito, Vaharuwak Tashub El Ha-Elohim Asher Hitana. Ang sabi nga dito, yun daw ruwak. Hindi sinabing pneuma. Alright? Iba yung pneuma at iba yung ruwak. Alright? So, ibig sabihin yung ruwak ang babalik. Pero ano yung pneuma? Anong gagawin sa pneuma, sa soul? I-judge ni God. Kaya yung soul ay i-judge, yung ruwak babalik kay God, yung body mo, isushoot lang yan. Doon 6 feet under the ground. Kaya kahit ano pang pagandahin mo dyan, okay? Kahit gamitan mo yan ng napakaraming moisturizer, mabubulok pa rin. Sushoot pa rin yan. 6 feet under the ground. Alright? Okay. Pero pwede pa rin kayong bumili ng ahaba. Baka naman i-boycott nyo yung ahaba na pampaganda at pagpabata. Okay lang yan. Okay. Alright, letter C. Can God destroy the soul? Who are without the spirit? Those who are without spirit. So, can God destroy the soul? Alright, ito ang sagot natin, sabi ni Jesus Christ. Matthew 10:28. Do not feed those who kill the body, but cannot kill the soul. Okay? Ang tao daw, kayang i-destroy yung body mo, pero hindi kayang i-destroy yung soul mo. But rather, fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Bakit kaya binanggit ni Jesus Christ dito yung body? Alam nyo, tayo, mariresurrect tayo pagdating ni Jesus, di ba? Yung mga believer, mariresurrect. Yun namang mga hindi namatay, let us say dinatnan tayo ni Jesus Christ dito, hindi na tayo mamamatay kasi Jesus will give us a new glorified body. Ang tawag natin doon ay translation. Ang tawag naman doon sa mga namatay na nabuhay, resurrection. So kapag dumating si Jesus Christ na buhay pa tayo, hindi tayo tinatawag na resurrection o resurrected. Ang mareresurrect yung mga namatay na. Tayo namang mga buhay, ang tawag sa atin, pag tayo ay binago ni Jesus Christ, ang term doon ay translation. Bigla niya tayong bibigyan ng glorified body. At ang sabi ni Paul, in a twinkling of an eye, God will give us a new body. Okay? Similar to the glorified body of Jesus Christ. Now, after 1,000 years, listen to this. After 1,000 years, yung lahat ng hindi na-resurrect, yung mga unbeliever na hindi na-resurrect,
Mare-resurrect uli sila. Alam niyo ba yon? Magkakaroon uli sila ng resurrection. Ang tawag natin doon ay the second resurrection. Now, ang question, bakit sila mare-resurrect? Para lang itapon ni Lord sa lake of fire. Ganon sila. Kaya second resurrection ay second death, just to be destroyed in hell. At hindi na sila, doon na sila, they will be there forever and ever because they have rejected the Messiah of God. Medyo shocking, but that is true. Yun ang totoo. Alright? Kaya nga, can God destroy the soul? Yes, of course. Alright. Letter D, only the spiritual person can truly worship God. Alright? John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pastor, papaano yung mga religious person na kumakanta, maganda pang kumanta sa mga born again? Okay, minsan kumakanta ang mga born again, sintonado pa. Samantalang yung kanta ng mga Catholic, talagang napakaganda, talagang blending, napakaganda, di ba? But that is not the way of God. What God wants is those who worship Him in spirit. Ibig sabihin nun, yung spirit mo ang nagwo-worship kay God, ini-influensyahan yung soul at saka yung body. Alright? Hindi natin kayang influensyahan ang spirit. Yung spirit, ini-influensyahan ang soul at saka yung body. Yun yung ibig sabihin ng worship Him in spirit and in truth. Kaya paano mai-influensyahan ng Holy Spirit ang soul mo and body mo? Kailangan nga connected lagi kay God. Paano ka magiging connected lagi kay God? Read the Bible, pray, music, Bible study, and discipleship training like what we are doing now. Okay? Lahat ng ito ay process natin para yung spirit mo ay lumakas and then mai-influensyahan ang body and soul. At ngayon papasok yung worship in spirit and in truth. Hindi ka fake, hindi ka hypocrites, hindi ka double-faced, kundi ikaw ay living in spirit and in truth. Yan ang tunay na Christian. Alright? At yan ang gusto ni God at ang sabi ni Jesus Christ, iyon ang hinahanap ni Father. Pastor, nag-i-struggle ako. Praise the Lord, nag-i-struggle ka. Ang unbeliever, dead na dead. Walang ka-struggle. Yun ang ating catch doon. Yan ang kaibahan ng Christian. May struggle tayo. Ang unbeliever, wala. Ang struggle nila, paano kikita ng pera. That is their struggle. Alright? And then letter E. Worship God with all spirit, soul, and body. Okay, worship God with all spirit, soul, and body. So magkakasama yan. Hindi pwede nating sabihin na, Sunday nagwo-worship ako, pero Monday to Saturday, kaaway mo lahat, ang tao sa palibot mo. Okay, kasi all. It means every moment of your life. Alam nyo, meron kaming kakilala dito, talagang grabing kumanta ba, napakagandang kumanta. Pagkaaway yung asawa, lahat ng pinggan sa bahay, pinabato. Kung magmurahan, kahit sa harap ko, hindi nahihiyang murahin niya yung pamilya niya at yung family ng asawa niya. Pero pag nasa church, akalain mo, napaka-holy. Nireview ko, nilayasan ako. Okay, you do not belong to us. Alright, so hindi totoo yun. Hindi siya worshiper of God with all spirit, soul, and body. Luke 10:27. So he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You see, so kasi minsan kasi, ito yung nalulungkot ako sa mga Christian yung iba, kung magtrabaho sa employer, 110%. Pagdating sa Lord, nako kung ano lamang yung natitirang lakas, yun lamang ang ibibigay kay Lord. Tapos sasabihin, I love the Lord. Hindi na nahiya.
Ito ang sabi ni Jesus, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Merong dadating sa church, Pastor, wag mo akong kausapin, medyo pagod ako ngayon. Sunday na Sunday, pagod ako, pagod ako. Punta ka pa, akala ko ba malalakas tayo, love the Lord your heart. Inubos mo yung strength mo sa labada mo. Inubos mo yung strength mo sa lahat ng ginagawa mo. Tapos yung kay Lord, yung pagod na pagod ka, tsaka mo lang maaalala si Lord. Hindi naman tama yun. Right? Magpakapagod ka, but you have to spend yung day for the Lord. Day for the Lord. Okay, so with all your soul, with all your spirit, and with all your body. Okay, now let's go to sin. So yun yung ating tao, yun yung nature ng tao. Ang nature ng tao ay we are trichotomy, tripartite being. We are soul with flesh or with physical body and with spirit. Alright, then dun mo pa lamang matatawag na ikaw yung man. Remember, when God created Adam and Eve, when God created man, tatlo sila. Tatlo agad yung man. Soul, soil, and spirit. Nung nawala yung spirit, hindi na kompleto ang man. Okay, kaya yung man na unbeliever na nakikita natin, they are not man as far as God is concerned. Hindi sila complete. Pero pwede silang i-repair. Pwede silang baguhin ng Panginoon. Okay? Sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude, or nature. Iyan ang problema nating mga tao. Nabuhay tayo, ipinanganak ka, na sinful ka. Wala kang kaalam-alam, sinful ka. Alright? Letter A, the original sin. What is the meaning of original sin? Naririnig nyo yan nung tayo Katoliko pa. God did not sin. And to blame God for sin of humanity is blasphemy against the character of God. Okay, huwag nating sasabihin na, kasi kasalanan ni Lord. Bakit hindi iniligtas ni Lord? Bakit hindi ginawa ni Lord to? Yan, katulad niyang mga question na. Where is God during October 7? Nang pinapatay na ng mga Hamas ang mga Jewish. Nasaan ang God? Hindi ba concerned si God? Of course, concerned si God. Kaya nga sabi dito, to blame God for the sin of humanity is blasphemy against the character of God. It was angel and men who sinned. And in both cases, they did so by willful, voluntary choice. Even before Adam, sin was present in angelic world. Okay? So ang isa sa mga question natin dito, ang Garden of Eden ba ay walang kasalanan? Wala bang sin sa loob ng Garden of Eden? Our answer is yes, wala. Okay? Now, ang question ay, bakit pumasok ang serpent? Naandun ang serpent sa loob ng garden. Alright? Okay, kaya lang, inalaw ni God na matest si Adam and Eve kung susunod dun sa instruction. Ano yung instruction ni God? Forbidden fruit. You can eat all the fruits, but do not eat the tree of the knowledge of good and evil. Now, gusto ni Lord malaman kung susunod nga si Adan at si Eva dun sa question na yon. So, ano ang kanyang testing? Inalaw niya yung serpent ay maging instrument ng devil. Okay? Parang ganito, this is my, sasabihin ko sa inyo, mag-aral kayo ha. Kasi mag-aral kayo, kasi basahin nyo yan, bibigyan ko kayo ng test. So, checkin ko kung talaga nag-aral kayo, bibigyan ko talaga kayo ng test. Dahil pag hindi ko kayo binigyan ng test, hindi ko malalaman kung nag-obey kayo dun sa instruction ko o hindi. Halimbawa, aral lang tayo ng aral dito, tapos sinabihan ko, do not do this, ha? Tapos, itetest ko kayo kung talagang hindi nyo ginagawa yon o gagawin nyo. Kailangan yon. Hindi pwedeng walang testing. Every time na may instruction, laging merong
Prove it na inobey mo. Kaya huwag nating i-blame si God na bakit pa niya kinwestiyon si Adan at si Eva. Dahil ang gusto ni God ay mapatunayan na itong si Eva at Adan ay mag-uobey nga sa kanyang question, sa kanyang instruction. Ang gusto ni God, uobey ka because you love God. Hindi yung uobey ka dahil you are afraid of God. Ang gusto niya, you love Him. Kaya ka nag-uobey. At yan ang gustong malaman ni God kay Adan. At na-test niya yan kay Abraham. Kaya si Abraham naging friend of God. Offer your son to me. Ang sabi ni God, now I have seen, you have proven yourself. At yan ang gusto ni Jesus sa atin. Na tayo'y nag-uobey, hindi dahil kay so and so. Hindi dahil takot tayo kay pastor, takot tayo kay ganito, takot tayo kay ganito. Nag-uobey ako because I love the Lord. All right? 1 John 3:8. He who sinned is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. So ito yung trabaho ni Jesus Christ. Kaya si Jesus ay naging tao, kaya yung God ay naging tao is to destroy the works of the devil in our lives individually. Kaya nga ang nangyayari kasi, bakit hindi i-destroy ni Lord ang buong mundo? Dinidestroy ni Lord nga individually sa atin. Okay? Dahil kung i-destroy ni Lord ang mga devil, abay, walang matitira. Lahat ng tao ay influenced by the devil. Walang matitirang tao, lahat mamamatay pag i-destroy ni God ang devil. Okay. So ngayon, ang ginawa ni Lord, it's a personal destruction. Tingnan nyo, tinanggal ni Lord sa atin lahat yung mga pangit na demonic influence sa buhay natin. Yung ating gambling, yung ating lying, yung ating deception, yung ating double face, double tongue. Inalis lahat ni Lord yon. Kasi yun yung influence ng devil sa buhay natin. Okay, that he might destroy the works of the devil individually. Kaya nga sabi ko, paano kaya Lord kung dinestroy mo ang demonyo sa buong daigdig? Eh di lahat, walang natirang tao. Dahil lahat ng tao ay patay. Para tayong yung Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah is a sample of a society in the world. Akala natin Sodom and Gomorrah lamang ang masama. Lahat ng society masama nun. Okay, nagkataon lang na itong Sodom and Gomorrah ito yung nakita ni Lord na talagang worse na worse yan. Pero lahat ng society ganyan. At saka very close ang Sodom and Gomorrah sa Holy Land. Alright, letter B, inherited sin. So, yun yung original sin natin, ano? So, yung original sin, yun yung sin na ginawa ni Adam and Eve. Okay, kaya tuloy, nagkasala sila, ang naging anak nila, naging makasalanan, na kung tawagin natin ay inherited sin. Kaya tuloy, yung kasalanan ni Adan, okay, nag-continue, nanamana natin. Okay, pero, ang kasalanan ni nanay ko at tatay ko, hindi ko yun. Hindi ko kasalanan yon. Kasalanan nila yon. Hindi ko kasalanan yon. Ang kasalanan ko, yung kasalanan ginagawa ko. Okay? Paparusahan ako ng God, hindi dahil sa kasalanan ng nanay at tatay ko, kundi dahil sa kasalanan ginawa ko. Yung kasalanan ng nanay ko at tatay ko, sa kanila lang yon. Pero yung kasalanan ko, akin lang yon. At hindi pagbabayaran ng mga anak ko o ng mga anak nyo yung kasalanan nyo. Kasalanan nyo lang yon. Then, kasalanan lang nila yon. Okay? Kaya yung inherited sin, yun ay naandun sa genes natin. Okay? Hindi natin minamana yung kasalanan. Okay? Yung genes natin ang naka-absorb nun. Ano yung genes? Yung laman yan. Yung ating laman. Alright?
The scripture teaches that we inherit sins from Adam. And because of this, we are all counted guilty because we have sinful nature. So, yun yung ating na-inherit, yung nature ni Adam and Eve. Pero yung talagang sin na ginawa nila, sa kanila yon. Yung nature lamang ang minana natin. Kaya tayo ngayon, yung nature natin na makasalanan, pwede namang patawarin ng God yun. Kaya nga pinatawad tayo ni God. Praise the Lord. Romans 5:14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. For as by one man's disobedience, many were made sinful. Alright? Bagamat si Adan ay nagkasala, okay? Pero yung kasalanan natin ay hindi kasing laki ng kasalanan niya. Okay? Yung kasalanan natin, hindi kasing laki ng kasalanan niya. Akala ko ba, Pastor, kasalanan, maliit, malaki, pare-pareho lang. Hindi. Bagamat lahat yan ay kasalanan, pero iba-iba ang gravity pagdating sa punishment. Para din yang yung reward. Example, yung iba, sa palagay nyo ba, pare-pareho lang ang reward natin? Sige, yung nagpakahirap na Christian at yung Kristiyanong wala namang ginawa na maupo lang at makinig, pareho din ba ang reward nun? Pareho silang saved, pero hindi pareho ang reward. Pero lahat tayo pupunta ng heaven. So, ganun din ang kasalanan. Yung mga unbeliever, hindi pare-pareho ang punishment. Example, si Hitler, pinatay niya ang 6 million Jews. Ang punishment ba ni Hitler, katulad lang ni Aling Maria na chismosa lang? Pareho lang ba ang reward, ang punishment nila? Magkaiba. Kaya mas maraming kasalanan. Okay, bagamat lahat ng kasalanan ay pupunta ng impyerno, pero yung punishment, doon magkakaiba-iba. Ganon din sa reward. Lahat tayong believer pupunta ng langit, pero iba-iba ang reward natin. Now, ibig man sabihin, Pastor, pwede na sa akin kahit maligtas man lang ako, pwede na. Okay, halimbawa, naandun na tayo sa heaven. Lahat ng kasama mo tumanggap ng mga medal, tumanggap ng reward kay Jesus. Tapos ikaw ang tinanggap mo, isang kamote. Masaya ka ba nun? Dahil sa katamaran mo bilang Christian? Satisfied ka ba na ang lahat ng kasamahan mo, kinakount yung reward nila? Ikaw isang kamote lang ang iyong na-reward? That's a shame. Ay, Pastor, ligtas naman. Okay, ligtas naman. Pero hindi ganun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, magtrabaho ka kasi yung reward mo, i-offer mo din kay Jesus Christ yun. I-offer mo isang kamote sa paanan ni Jesus. O, sige. Ay, hindi, Pastor, baka naman may isa pang mais. O, dalawa na. Okay? O, isang fishball. So, anong dapat natin gawin ngayon? Okay? Yung inherited sin na andyan yan. Mababago lamang yan pag tayo ay namatay na. Pero meron kang Holy Spirit na katulong para i-resist yung tawag ng laman. Yun ang tawag natin doon. Yun yung nature. Ang tawag doon natin sa Tagalog ay yung tawag ng laman, sinful nature. Now, yung tawag ng laman, pwede mong ino. You can say no to that. Okay? Bakit? Because you have the Holy Spirit. Kaya nga tayo binigyan ni Lord ng Holy Spirit para unti-unti tayo ma-repair. Unti-unti tayong ma-sanctify. Unti-unti tayong ma-purify. Alright? So paglipas ng panahon, nawawala na ngayon yung mga ginagawa mong kasalanan. Paunti na lang ng paunti yung kasalanan mong ginagawa.
Nagkakaroon ka ngayon ng consciousness sa mga ginagawa mo. Nagkakaroon ka ngayon ng, oops, mali yun ah. Ay, hindi ko pala dapat ginawa yun. Because of the Holy Spirit. Alright? Is that happen to you? Nangyayari ba sa inyo yon? Yes, of course. Alright? Ang question natin, are infants guilty before they commit actual sins? O yung mga bata naman, yung mga anak nyo, na 12 years old below, okay? What do we say about them who die before they are old enough to understand and believe or reject the gospel? Can they be saved? All right. Yung mga bata daw, nagkakasala, biglang namatay. Pupunta ba sila sa langit? Pupunta sila sa heaven? Eh, hindi naman sila Christian, mga Muslim sila, Hindu, Buddhist. Alright? Saan pupunta yung mga batang yon na hindi nakakakilala kay Jesus Christ? Alright, sige, discuss natin yan. Matthew 19:14, para meron kayong alam pagsagot nyo. Sabi dito sa Matthew 19:14, Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Ano ibig sabihin ba ng kingdom of heaven? Yan ang dapat nating malaman. Sabi dito, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Ang question natin, when Jesus Christ speaks about kingdom of heaven, anong meaning niya doon? Ang kingdom of heaven, isulat nyo to, is the reign of God, the rule of God. Okay? Kaya pag tinanong kayo, anong ibig sabihin ng kingdom of God? Ang kingdom of God ay yung rule of God. Okay, hindi yung physical na kingdom, parang kingdom of England, kingdom of Persia, kingdom of Greece. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Jesus Christ doon. Pag sinabi natin kingdom of God or kingdom of heaven, this is the rule or the reign of God. So sabi ni Jesus Christ, yung mga bata, sa kanila nagre-reign. Sa kanila nagro-rule ang kingdom of God, yung ang Diyos. Okay, the kingdom of God belongs to such as this. So yung mga bata na yan, bagamat yan ay maliliit pa, hindi pa sila matured. Okay? Hindi pa nila alam yung mga alam natin na kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, let them come to me. Do not hinder them. And then in Psalm 51:5, surely I was a sinful at birth, sinful from the time of my mother conceived me. So pinapakita ni King David na yung mga bata ay may sinful nature. Kahit hindi pa sila ipinapanganak o kahit sila'y bata pa, nasa kanila na yung sinful nature ng mga magulang, ng ating mga ancestors, nasa kanila na. In Psalm 58:3, even from the birth, the wicked go astray. From the womb, they are wayward, spreading lies. Nasa tiyan pa daw, nagsisinungaling na. Nasa loob pa daw ng tiyan, nagpaplano ng maggagawa ng mga kalokohan. Alright? And yet, sabi ni Jesus Christ, the kingdom of God belongs to such as this. Alright, again, balikan natin doon sa Psalm 51 at saka 58. Ibig sabihin dito, yung nature ng kasalanan ng tao ay nasa mga bata, nasa lahat ng tao kahit bata pa. Kaya tuloy, dahil yan ay na-inherit natin dun sa kasalanang nagsimula kay Adan at Eva. Now, ang question, paano masisave tong mga batang to? Jesus Christ was crucified para iligtas ang lahat, including children. Okay, if children are saved, ito ang answer natin, if children are saved, it cannot be on their own merit or on the basis of their own religion, righteousness or innocence, but it must be entirely of Christ's redemptive work. Alright? So kung yung mga bata na yan, regardless of religion, ay maliligtas, sila'y maliligtas because of the cross, because of the finished work of Jesus.
Kaya malaki pa rin ang utang na loob nila kay Jesus, hindi sa kanilang religion. Okay? Ang question, Pastor, mayroon bang bata sa langit? Unang-una, hindi totoo yung mga anghel na putulang ulo na lilipad-lipad. Wala namang binabanggit sa Biblia, imbento lang yon nila nila sino ba 'to? Leonardo Capre, okey. Imbento lang nila yon, 'di ba? Hindi naman, wala ka naman sa Bible makitang ulong naglalilipad-lipad, alright? That is only invention. Okay, now may bata bang binabanggit sa Biblia? Parang wala yata tayong nakikita, alright? Kasi yung bata, yung body, physical lang yun, pero yung soul natin wala namang batang soul. Ang merong bata, yung batang body, pero walang batang soul at walang batang spirit, okay? Kaya nga yung body, yun yung minsan bata and then tumatanda hanggang sa maging gurang ka na, matanda na. Pero yung soul hindi, yun yung eternal. Kaya pagdating natin sa heaven, bakala tayo gano'n. Although wala tayong makikita na katulad natin yung age ni Jesus, pag akyat natin sa heaven siguro makikita din natin si Jesus at his age, 33. Kasi si Jesus nakita niya si Moses at sila Peter nakita niya si Moses at si Elijah na ang tanda-tanda na pero mukha pang bata. Nakita niyo dun sa ano, 'di ba, nakita niyo sa Transfiguration? Eh, kung si Moses ay pisikal 'yun, ay baka super lolo na si Moses ang nakita niya. Pero hindi super lolo yung nakita niya, alright? So, it means ang tumatanda lang yung physical body, hindi yung soul, alright? Ang nagiging bata lang at tumatanda ay yung physical, hindi yung spirit at di yung body, yung soul. Do you have any question about that? Alright, before Meron we po, Pastor. sige, very exciting ba? Dalawa, Pastor, ha? Yung isa, Tatluhin mo Pastor, na. ito. Yung isa, Pastor, anong pong age na masasabing bata pa rin at siya ay innocent at ligtas by Jesus Christ? Okay. Ang isang bata. Anong taon po, anong age? Alright, wala tayong definition diyan sa Bible, pero based on Jewish tradition at saka Jewish practice na parang inaccept naman ni Lord 'yon. Makita natin ang mga Jewish pagdating ng 13, isinasabak na ang mga bata sa bar mitzvah. Bakit biglang lalagay sa bar mitzvah? Para sabihan yung bata na, "Oh, mature ka na ha, accountable ka na sa kasalanan mo, hindi ka na bata." Okay. Okay? Kaya tuloy, pagdating ng 13, inire-ready na nila yung bata sa gano'n, 12, 10, 11, 12 nire-ready, pero pagdating ng 13, you are now accountable to your sin. Mm. Alright, sa Okay, babae Pastor. 12, mas matured ang mga babae. Now sa Mm. Christian wala, pero ang assumption natin i-a-adapt natin 'yon, kasi tayo naman ay kapatid ng Judaism. Kaya kami dito sa New York, 'pag ang bata ay nasa children ministry, pagdating niya ng 12, pagdating ng 13 ga-graduate siya, dahil ita-transfer namin siya sa youth ministry. Mm. Alright, so sasabihin namin meron kaming bar mitzvah tsaka bat mitzvah. Binibigyan akong certificate, we dedicate him, and then we give him information that you are no longer member of children ministry. You are now youth, you are member of the congregation, and you have to act like a mature person now. Hindi naman yung matanda, but 12, 13 years old. No longer a child, but you are young adult kung tawagin namin. Mm. Alright, so Okay, gano'n Pastor. ang mga bata, wala kasing binabanggit si Jesus Christ na gano'n. Ang tawag natin do'n ay age of accountability. Eh, Mm. bakit gano'n ang Christian? Wala, eh, ang Christian naman, eh, yung ibang ano kasi hindi naman tayo kasing organized ng Jewish. Alright, we Mm. have so gagawa na lang tayo ng sarili natin. We will adapt yung mga ginawa ni Lord.
Si Jesus Christ at the age of 12, nakita natin nasa temple na siya. Ibig sabihin nun, aware na si Jesus at the age of 12 sa law of Moses. Ibig sabihin, mature na tayo dapat na ganun. Okay, so that's one. That's the answer. So kung gusto mo, so our answer is, Isa pa. kaya may bar mitzvah. Okay? Yes. Now, iyon ay acceptable sa Panginoon. Okay? Number 2. Okay, but number 2, Pastor, doon po sa nabanggit about sa body, soul, and spirit. Kasi sa ating Kristiyano, Pastor, diba, trichotomy. So, meron tayong body, soul, spirit. Tayong believer, yung spirit natin, Pastor, yung soul natin, magkasama yon yung spirit, go back to God, right? So, yun, Pastor, yung sa Christian po ay babalik po yung soul and spirit. Nabanggit nyo kasi kanina yung about sa mga believer, meron silang Ecclesiastes body yan. and soul na kailangan ma-repair yung spirit. Kung Ma-repair hindi yung ma-repair, ma-repair yung soul and body. Hindi yung spirit. Ang spirit, ang way ni God para ma-repair ang soul ay, and sorry, body. sorry, ma-repair yung soul. Kailangan ma-repair yung soul. Yes, Pastor, kailangan ma-repair ang soul. So ngayon, kung kailangan ma-repair yung soul, sa paano yung spirit, Pastor? Saan sila pupunta ngayon, yung mga unbeliever? Wala naman ang unbeliever na spirit. Oh, yun nga, Pastor, eh. No, So, wala yun ang sila. gusto kong Kaya malaman. hindi sila nare-repair. Hindi sila nare-repair. Tingnan nyo, wala silang knowledge sa Bible. Wala silang Word of God. Wala silang born again experience. They believe only in Jesus. Narinig lang nila, pero wala silang personal encounter with Jesus. So, paano yun, Pastor? Body and soul. So, soul, saan sila ngayon yung soul nila? Okay. Kung wala silang spirit. Yung body, isushoot na lang. Ilalagay na lang sa napakagandang coffin, may mga bulaklak, may ilaw, may mosiko pa yan, may mga kung ano-ano, meron pansugalan yan sa kanilang bahay, di ba? May kapihan yan, kape tinapay, kompleto lahat yan, kompletos ricados, di ba? May nagpapatay pa ng baboy dyan, minsan, ganun ang nangyayari, di ba? Now, ngayon, wala siyang soul, wala siyang spirit. So, ano mangyayari sa soul? Yung soul ay ilalagay dun sa compartment na kung tawagin natin ay intermediate place. Okay, hindi yun babalik sa Diyos, kundi dun sa lugar na kung saan ire-ready siya for final judgment. Oh. Hanggang sa ma-redeem uli, hanggang sa yung katawan niya, Pastor, ay sabihin nyo nga ma-resurrect, pero for punishment forever. Forever. Magkakasama sila, yung soul and body in that time. Hindi, ang ganito, tama, pag na-resurrect na. Samantalang, okay, clear ganito. Iba ang compartment ng mga believers, iba naman ang compartment ng mga unbeliever. Ang sample natin dyan ay yung compartment nila Abraham, kung tawagin natin ay Abraham's bosom. So, isang compartment yon. Napapunta doon yung poor guy, yung mahirap na aso lang ang friend niya. Pero napapunta sa isang compartment na malayo, pero nakikita sila, naghahayan sila. Yung rich, tinawag pa niyang Father Abraham, Aba Abraham. Ang sabi ni Abraham, Son, diyan ka lang. Iba ang compartment niyo sa akin. Okay? Nagtawagan pa silang mag-ama, pero impyerno yung napuntahan ng isa. It's a compartment. So, ang naandun ay yung soul. Okay, yung soul nila Abraham at saka yung soul ng mahirap at saka yung soul ng mayaman, magkaiba. Nasa ng body? Yung body ay inilibing. Nasan yung kanilang spirit ng mayaman? Yung mahirap. Sabi ng Ecclesiastes, and the spirit returns to God. So bumalik na sa God. Kasi yung spirit na yun yung katulong natin ngayon. Babalik yun sa God. Okay, babalik sa That's God the Holy yun. Spirit. Yan That's yung the Holy Holy Spirit. Spirit. The Holy Spirit. Yung breath natin, Pastor. Ano yung breath natin? Hindi. Yung Holy Spirit na binigay ni Jesus, yun na rin yung breath na yun. See. Kaya yung breath of life, si Jesus Christ, hiningahan yung mga Christian bago siya umakyat dun sa John 22, receive my spirit. Di sabi ni God yun? Yun. Pero sa atin, hindi na natin hihintayin pa si Jesus na hingahan ka.
Okay? Kundi ang sabi ng Biblia, my word is spirit and they are life. So yung Word of God na binabasa mo ngayon, na Bible na pinag-aaralan mo, yan yung Spirit of God. Yan yung breath of Jesus. Kaya nga, God breathed, inspired by God. So, dun pala masasabi, Pastor, yung sinasabi nilang, yung mga unbeliever is walking dead body. Ano ba yun? Walking Yeah, mga dead. zombie na lang Oh, para madaling zombie. maunawaan. So yun pala yung meaning no na sinasabi nila. Walking dead. Walking dead. Oo, Okay. wala ka, hindi ka, incomplete sila ngayon, incomplete. Meron nga silang soul, merong body, pero wala silang Spirit of Spirit. God. 'Di ba sayang? Papaano pastor yung ang sipag-sipag nila sa nobena, sa gano'n, sa ganito. Kaso salvation is not by works. Salvation is through Jesus Christ. Salvation is kailangan munang ipanganak sa kingdom of God. Yon ang key ng salvation. Pag hindi ka ipinanganak, it means hindi ka ipinanganak sa daigdig na 'to. Kung sila Emmanuel ay kung hindi nag-asawa si Pastor Alan at si Pastora Melody, walang Emmanuel at Joseph, walang registration sa City Hall ng Jerusalem. Okay? Now, dahil sila ay nagkaroon ng anak, nagkaroon ng buhay, napa-register tong dalawang bata. Yon ang dapat mangyari sa isang tao. Dapat ipanganak muna para siya ay makapasok sa Kingdom of Heaven. Okay? Kaya nga yung tao na tanong mo, ipinanganak ka ba sa Kingdom of Heaven, sa Kingdom of God? Born again ka ba? Ay, hindi ko na kailangan yan. Yun, hindi nila naunawaan. Kaya pag sinabi ng isa na, I don't want to be born again, wala silang kaalam-alam na ang ibig sabihin nun, I don't want to be registered in the Kingdom of God in heaven. Maling-mali, maling-mali. Kasi mali ituro ng mga teacher. Sino yung teacher na mali? Pare, minister. That's the mistake. Kaya nga pasalamat tayo. Lagi tayo magpasalamat sa Lord na tayo ay na-born again. Napaka-bless natin. Di ba? O siya, tutuloy natin to, Lloyda, ha? Tapusin na natin to. Okay, so eto ngayon yung pangatlong issue natin na dapat nating maunawaan. Okay, number 1, yung ating trichotomy. Number 2, yung sin. O yung sin natin, may sin pa rin tayo, kaya lang meron tayong katulong para ma-resist yung sin, yung Holy Spirit. Alright, now pangatlong issue natin dapat ngayong maunawaan, yung covenant natin. May covenant ka ngayon kay God, huwag mong kalilimutan yan. Katulad din yan ng mag-asawa na may covenant, di ba? Ang mag-asawang may covenant, ikinasal, habang buhay na nila yan. Unless mag-divorce sila, okay? Pero sa Philippine culture na walang mga divorce, yung covenant na yon, yun ay habang panahon na yon. Okay? Covenant between God and man. Covenant is an unchangeable, unchanging God. Yan yung aming topic, team namin kahapon. The covenant is an unchangeable, divinely imposed legal agreement between God and man that stipulates the condition of their relationship. Number 1, unchangeable. Hindi yan pwedeng mabago. Number 2, imposed. Ibig sabihin iyan ay sinabi talaga ni God, decree ni God. Number 3, agreement. Nag-agree ka, nag-agree siya. Kaya nga nang tinanggap mo si Jesus, nag-agree ka. Nasusunod ka. Pero nag-agree si Jesus na magiging anak ka niya. Magiging servant ka niya. Letter C, may condition, may mga condition. Letter E, relationship. Alright? Letter A, Genesis 17:7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you. Yan yung covenant ni God kay Abraham. And then doon naman sa Exodus 19:5, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be a treasured possession. So ito naman yung covenant ni God sa Israel. And then ito yung pangatlo para sa atin to.
Matthew 26:28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin." So when you accepted Jesus as Lord and Savior, pumapasok ka dito sa third covenant. Okay? Ang covenant na una ay covenant ni God kay Abraham. Ang second covenant ay yung covenant ng God sa Israelites. And number 3 ay covenant ng Christian kay Jesus Christ. So kung papaanong si God ay committed sa Israel, si Jesus ay committed sa Christian. Kung papaanong unfaithful ang Israel sa God, maraming Christian unfaithful din kay Jesus Christ. Pero hindi lahat ng Christian ay unfaithful kay Jesus Christ. Kaya huwag kang maging unfaithful kay Jesus Christ. Manatili tayong faithful. Okay? Dahil ayaw ng God na tumulad tayo doon. Ayaw ng God. Okay? Grace of God. Letter B, itong covenant na to ay grace lang ng God sa'yo. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil cute ka. Hindi dahil ikaw ay matulungin. Kundi by the grace of God. Kaya samantalahin mo na. Samantalahin mo na, sayang kapag iyan ay binaliwala. Kaya yung mga nadadala natin sa church na hindi nagpapatuloy, sayang. Nakakapanghinayang yung mga hindi nagpapatuloy sa church. Naramdaman na nila yung grace ng God, inignore pa nila. The parties are God and people whom He will redeem. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity to change. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity to be repaired. Sabi mo nga, Loida, gusto mong nire-repair ka ni Lord dahil hindi mo kayang i-repair ang sarili mo. Yan yung ibig sabihin ng grace of God. Christ fulfills a special role as mediator in which He fulfills the condition of the covenant for us and thereby reconcile us to God. 1 Timothy 2:5, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ." So ang ginawa ni God, pinadala nga niya si Jesus Christ, yung anak niya, para maging mediator natin. Alright? Para siya ngayon ang magme-mediate sa atin. Okay? So kayo, sabi ko nga, sayang. Ginawa nga ni Lord sa krus para hindi ka na magpa-krus. Ginawa nga ni Jesus Christ, nag-offer siya ng sarili niya para hindi ka na mag-offer ng animals. Ang i-offer mo na lang ay yung puso mo kay Jesus. Letter B. The condition is faith in the works of Christ the Redeemer, and the continuing in that covenant by obeying the commandment of Christ. James 2:7, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kailangan ay may faith. Okay? Kailangan may faith. So, anong ibig sabihin natin ng faith? Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang faith sa Bible? Obedience yun. Kasi it's easy to say, yes, I believe. Pero ang ibig sabihin ng faith ay, yes, I will obey. Pag wala kang obedience, hindi yun totoong faith. Hindi acceptable faith yun. Alright? And letter C, the promise of blessing. The promise of blessing in the covenant was a promise of eternal life. Revelation 21:3. And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God." Wow! Praise the Lord. All right? So this is a promise of Jesus at ito ay truth. Sabi nga ni Paul, all the promises of God are yes and amen. They are yes and amen. Ibig sabihin nun, it is reliable. Alright? And then last, na dapat nating maunawaan dito, the sign of this covenant, outward physical symbol,
varies between the Old Testament and the New Testament. Ang first na nakita nating covenant ay yung Noahic covenant. Genesis chapter 9 verse 13. Okay, yang rainbow na yan ay para sa lahat ng tao regardless of race, color, religion, education, and status in life. The rainbow is for all people in the world, Asia, Middle East, Africa, Europe, America, Canada, everywhere. Yang rainbow na yan ang sign that God will not destroy earth by water. All right? Then number 2, circumcision. Ang circumcision ay covenant ng God kay Abraham at sa kanyang mga anak. Ilan ba ang naging anak ni Abraham? Napakadami. Number 1, nagkaroon ng Jewish na lahi. Kaya lahat ng Jewish tuloy na anak ni ni Isaac, lahat ng naging anak ni Isaac ay circumcised. Kaya yung mga Hudyo, circumcised. Yung another anak ni Abraham, sino pa? Si Ismael, yung mga Muslim. Ang mga Muslim ay circumcised. Kaya lahat ng Muslim circumcised. Sino pa yung pangatlong anak ni Abraham? Yung mga anak ni Keturah. Okay, and according to some, itong si Jethro ay anak ni Keturah kasama yung mga Druze. Yung mga Druze na naandyan sa may parting north of Israel. Alright, mga Druze. Okay, lahat sila ay circumcised. Kaya mapapansin nyo, ang mga European pala hindi circumcised. Ang mga Asian hindi circumcised. Ang mga Latin America, Africa hindi circumcised. Bakit? Hindi kasi sila lahi ni Abraham. Kailan lang sila na circumcised? Noon lang nagkaroon ng Islamic evangelization at saka Christian, Jewish evangelization. Tanyo, marami mga Christian hindi circumcised all over the world. Mga Latino hindi circumcised. Ba't mga Pilipino circumcised? Kasi mga Pilipino ay talaga mahilig manggaya. Alright? Ginagaya natin yung kultura ng iba. Tapos, of course, for hygienic purposes din yon. Okay, so ngayon, masyado tayong di ba, ganun ang mga Pilipino, we are great imitator. Ginagaya daw natin yung kultura ng iba. Katulad ngayon, ang mga Pilipino, ginagaya na yung Chinese New Year. May New Year na tayo ng December 31, January 1, magja-Chinese New Year pa. Okay, ginaya na nga natin yung European na December 31, tapos eto ngayon, may Chinese pa. Alright? So mahilig. Tapos dati tayo walang Halloween, ngayon ginaya natin yung American Halloween. Okay? So pagdating ng October 31 diyan, mga mukha na ring mga bruhat bruho yung mga bata, 'di ba? Alright, kasi gaya-gaya nga tayo. Alright, and then number 3. Ano naman yung pangatlo? Pangatlo na Sabbath. Ang Sabbath ay exclusive only for the people of Moses. The Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses. Yun lamang. Kaya sino ba ang nagsasabat ngayon? Di ba mga Jewish lang? Kasi nasa kanila yung covenant na yon para lang sa kanila. Ano yung panghuli? This is the most important. Alright? Ito ay yung tinatawag nating Messianic. Messiah. The covenant of the Messiah to the people. At iyan ay yung Spirit. Kaya nga ang sabi ng God sa Jeremiah 31. Ano nakasulat sa Jeremiah 31? Ang sabi ni God doon ay, your people will not teach you anymore, but God Himself will speak to you. God Himself will teach you. Ang ibig sabihin nun, the Holy Spirit will give you conviction. Kaya tingnan nyo, ang Holy Spirit nangangaral sa atin. Natutupad sa mga Christian yung binabanggit sa Jeremiah 31. Nangangaral si Pastor Perdi, nangangaral si Pastor Alan, nangangaral ng mga pastor, pero meron pang isa pang nangangaral sa heart mo, the Holy Spirit.
Yun ang pakinggan mo. Yung mga preacher, yung mga teacher, instrument lang ni Lord yon. Yung preaching at teaching, vehicle lang ni Lord yon para marinig mo yung tunay na boses ng God. Yun ang pakinggan mo. Yun ang sundin mo. Kaya pag nangangaral sila, pastor, nagkaaral tayo ngayon dito, may naririnig ka pang ibang boses. For sure, may naririnig ka pa aside from teaching of Pastor Perdy. May naririnig ka pa. Isulat mo yon. Huwag mong kalilimutan yon dahil iyon yung sinasabi ng covenant ni Jeremiah 31. And God Himself will be your teacher. All right? And that is the covenant of Jesus in the New Testament. Question before we close it in prayer. Before mag-close si Sister Evelyn Limon. Pastor, may question pa ako. If children are saved because of Christ's redemptive works, paano nga pala yung mga bata na at the age of mga 10 or 11 na maaga silang, dahil sa impluensya, maaga silang natutong magsinungaling, magnakaw, at ano pa mga masamang gawi. Patapos siya ay namatay. Paano ho siya uhusga ng Panginoon? Paano po yun, Pastor? Okay. All right. So again, ang judge ay God. Si Lord ang judge. Si Lord ang hukom. At si Lord ang nakakaalam kung papaano sila hahatulan ng Diyos. Okay? Now ngayon, lahat naman ng bata ay makasalanan. Lahat nagkasala. Tayo, ikaw, ako, lahat tayo. Wala namang nagturo sa ating maging makasalanan. Hindi naman tayo tinuruan ng nanay natin na magsinungaling. Hindi naman tayo tinuruan ng mga magulang natin na mangupit ng pera. Okay? Katunayan, pinapalo tayo, pinapagalitan. Nagagalit sila sa atin, pero hindi naman tayo nila tinuruan. Bakit? Kasi embedded sa atin yung nature, yung original sin. Yung nature ni Adan at ni Eva. Yung mga bata, tingnan mo, huhingi sa'yo, mami, penge, bigyan mo. Tapos pag ikaw ang hihingi, ayaw magbigay, sosolohin. Ganun, galing lang sa mami niya at daddy niya yung pagkain ibinigay. And that is nature. Lahat tayo. So sa mata ng Diyos, pare-pareho lang talaga. So yung batang sinabi mong 10, 11, o siguro bata pa sila, well, Jesus has the power to save these innocent children. Not because of their religion, but because of the power of the blood of Jesus. Kasi yung power ni Jesus, yung blood of Jesus has the power to save even the worst sin na kaya niyang patawarin. Alright? Kaya lang, pagdating ng age of accountability, doon nagkakaroon ng cutting edge. Pag yung mga batang yon, siyempre nakakaalam lang ng age of accountability talaga ang Panginoon. Kung yung mga batang yon ay mature talaga, mananagot sila sa Diyos. Pero kung iyon ay out of fear, out of this, because of influence na walang kamuwang-muwang ginagawa, well, they can be saved by Jesus. They can be saved by Jesus. Okay, kaya nga mas malaki ang opportunity ng batang Christian parents na laki-laki ng kanilang opportunity na kahit tumanda sila, Christian sila. All right. Pastor, So okay ba 'yon? Okay ba, brother? So wag Thank you kayong po, Pastor. Thank wag you kayong po. laging ang sagot sa mga Thank you. gray issue, alam mo, gray issue, laging pag hindi clear ang Bible, wag niyong sasabihin ang inyong opinion dahil baka magkamali kayo. Okay, kaya kailangan may answer tayong Bible verses. Okay, yung Bible verses lagi. Okay? Kaya mag-memorize kayo ng mga verses, lalo na pag nagsi-share ng Bible. Okay? Sige, sino pa yung may last question? Pastor, Sister? naisip ko lang. Ako, Pastor. Ay, sorry. Ate. Sige, tuloy ka na. Tuloy na. Sayang yung time. Pastor, yung naisip ko lang, paano yung mga fetus na pinalaglag?
yung mga yun Oo, so pastor ay ano na bang yon, tao na yon, tao na yon. So hindi okay. naman kasalanan ng bata yun eh, kasalanan yun ng Tao na yun, magulang. pastor. Oo. Okay, pastor. Okay. So ang mananagot doon now ang sabi ng Catholic pupunta daw yun sa limbo at magiging anghel. Tapos pag hindi pag hindi kaya kailangan daw pabinyagan dahil pag hindi bininyagan magiging tiyanak o kaya magiging multo. Yun ay Greek mythology. Greek mythology, hindi Christian. Ganon ang mga Greek. Okay? Kaya inadapt nila yung Greek mythology. Okay? Akala nila yung Greek para din Christian. Hindi, magkaiba. Walang ganong teaching si Jesus. Basta sabi ng Biblia, yung mga ano, may buhay na yun eh. At ang buhay galing sa Diyos. Alright? Sister Marites. Pastor, yung tanong ko lang about sa inherited sin. Sabi mo, di ba? I'm mistaken kung yun na. Ang kasalanan ni Eva at ni Adam is from the nature. Galing sa ano yun. Pero Galing paano saan? Galing sa New sa York? sinful nature? Sinpo. Kala ko sabi mo galing sa New York eh. Tapos, paano yung, tapos tinawag mo kanina na tulad tayo, mga believers na nagkasala, is para sa atin lang yun dahil tayo ang gumawa ng kasalanan. Oh. Pero paano yung kanino nakaprepare yung sa Exodus 25 na ang kasalanan ay mamana pa ng generation pa. Totoo. Totoo. Kasi nga yung nature natin. Kasi tingnan mo yung halimbawa, tinanggal ko yung laman mo, siguro ilang kilo yan, di ba? Baka mabigat na kilo yan, tatanggalin natin. So, iyan yung nature, yan yung makasalanan. Na pag kayo nagkaanak, yung nature mo, papasok yun sa anak mo rin. Kaya sasabihin, ay kamukha ng nanay. Ay kasi lusog din ng nanay. Ganun din yung kapareho din. Kasi dala niya yung nature mo na kung tawagin natin ay genes. At yung genes na yon, yun yung naandun yung kasalanan. At yung soul nasa iyo. Now ngayon, yung gene na yon, yung nature na yon, yung personality na yon, yun ang dapat maging Christian. Yun yung sinabi kong dapat i-repair. Yun yung dapat. Hindi niya dala ang kasalanan mo. Ang dala niya yung nature mo. Yun. Oo, kaya si Adan, ang dala natin yung nature niya. Nagkataon, lahat ng naging anak at apo ni Adan, para-pareho lang tayo. So, sino ngayon ang hindi nagkasala? Wala. Kasi lahat ay dala natin. Kasi isa lang ang pinanggalingan ng tao eh. Mag-asawang Adan at Eva. So, ngayon, sino ngayon ang manadagot? Individual ang sa pananagot ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin Lord, kaya ako naging makasalanan kasi ang tatay ko at nanay ko makasalanan. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon. Kaya sabi niya nga sa Ezekiel, ang kasalanan ng ama ay hindi dapat pagbayaran ng anak. At ang kasalanan ng anak ay hindi dapat pagbayaran ng mga. Kaya nga ang talino ng Lord very clear. Pero dinadala natin yung nature. Kaya nga, kailangang pag-aralan ng Bible, tinuturo natin to para sa atin, alam na natin to. Ang kawawa dyan, yung mga religious na nagnonobena, lumalakad ng paluhod, nagtitirig, gumagastos, pero pagdating ng kamatayan, maso-surprise sila na yun ay baliwala sa Diyos. Sipin nyo, inaasahan mo, ang galing-galing mo kay Lord, yung pala. Pagdating mo dun, sasabihin ni Lord, sino ka? Hindi ka yata ipinanganak wala ka dito sa record ko. Paano yung mga nagpa-facial o kaya yung nag-facelift? Sasabihin ni Lord, hindi yata kita makilala. Bakit bata ka yata, di ba? Yung gano'n. O kaya yung nagpaputol, yung mga LGBT, halimbawa, nagpalagay. Halimbawa, si Charis, nagpalagay yata siya. O, ayan. Oh, okay. Sasabihin ni Lord, di ba yata yung nabago ka, hindi ikaw yun. Ikaw pala yan. Di ba? Masashock si Lord. Okay, so ang gandang pag-usapan, di ba? Napakagandang pag-usapan yung ating Bible knowledge. Okay?
Samantalang, sabi ko nga, we are so blessed na una, naging Christian ka. Amen. Okay. Kaya lang, gabi na tayo, kaya mag-close ka na, Sister Evelyn. Sige, closing prayer. Amen. Oh. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na natapos na naman, Panginoon, Lord God, ang aming pinag-aralan about nature of men, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Freddy, O God, Lord, na binigyan mo ng karunungan, Panginoon, Lord, at binabahagi sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, Lord God, na lahat ang mga ito, Panginoon, ay malakaran namin, Panginoon, Lord God, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God, Lord, at bigyan mo kami, Panginoon, Lord God, ng masarap na tulog, Panginoon, Lord God, at sa lahat ng aming napag-aralan, Panginoon, ay maisapuso't malakaran namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.